Magandang umaga sa inyong lahat, lalo-lalo na sa ating mga minamahal na mga PDLs. Good morning po. How are you? Sa mga officers ng jail and even the warden and everyone else na andyan po na nakikinig sa ating ngayon sa umaga. Magandang umaga din po sa mga taga-Asia, Hong Kong, Macau, and magandang gabi po dyan sa Amerika. So, maganda talaga. Maganda ang buhay dahil nagtipon-tipon tayo muli. Kahit saan lugar tayo ay nagkakaisa tayo sa isang espiritu. Manalangin muna tayo. Minamahal namin Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Muli ay tinipon mo kami para po magkaroon muli ng oras para saliksikin kayo, para ilalangin kayo bilang isang Diyos na siyang aming sinasamba. Hinihiling ko po, Panginoon, na kayo po ang mapapurihan sa oras nito. Kayo po ang maitaas, kayo lamang po dahil kayo po ang kaitaas-taas ng Diyos na lumikha sa amin. Hinihiling ko po ang inyong pagkilos, lalo-lalo na sa pakikinig namin ng inyong salita na nawa ay tumingo sa aming mga puso. Maintindihan namin ng buo, matanggap namin ang buo ito. Salamat, di po ang mapasalamatan, maglorya, sa ngalan lamang po ng inyong anak na si Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. Hallelujah. Muli po ay magandang umaga at tayo na po ay dumako sa salita ng Panginoon. At ang ating pag-uusapan ngayon ay ang tungkol sa ating matatag na pananampalataya. Gusto ba natin na magkaroon ng pananampalatayang matatag? Consistent faith. Tuloy-tuloy na pananampalataya, hindi putol-putol. Nagpupursige bilang isang mananampalataya, nagpupursige bilang isang tagasunod ni Kristo. Bago pa man tayo magkaroon ng ganitong klase ng pananampalataya, kilalanin po natin ang Panginoon para po magaya natin siya. Para po sa pagkilala natin sa ating Diyos na ating sinasamba, magkaroon tayo ng inspirasyon dahil wala po tayong ibang inspirasyon kundi ang Diyos lamang. Siya lamang po ang nagbibigay sa atin ng pag-asa sa buhay na ito. Lalo-lalo na po ngayon na dyan po sa Pilipinas, nakakaramdam kayo ng sunod-sunod na pagyanig ng inyong kapaligiran. Hindi lang po lindol kundi bagyo. Kailangan maging matatag tayo bilang isang tao. Kailangan ihanda natin ang ating mga puso para kung dumating ang mas malakas na pagyanig, ang pagdating ng ating Panginoon ay handa po tayo. Kailangan ihanda ang puso dahil para hindi po tayo mamamangha, hindi po tayo namamangha sa pangyayari sa mundo na ating ginagalawan. Tingnan nga natin, magbasa tayo ng Biblia sa Malakay chapter 3 verse 6. Ano pang sinasabi dito? Sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan, ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. Kaya nga kayong mga lahi ni Jacob ay hindi lubusang nalipot. Napakaganda po ang pangako ng Panginoon dahil hindi po siya nagbabago. Kaya hindi tayo nalipot, hindi tayo lubusang nasira, hindi tayo lubusang naubos. Kung maalala ninyo ang istorya ng mga Israelites noong panahon po na sila po ay inilabas ni Moses sa Egypt, papunta sana sa Israel.
sa ipinangako ng Panginoon na lugar para sa kanila. Marami pong namatay. Halos lahat po ay namatay nang galing sa Egypt dahil po sa kanilang pagrereklamo. Hindi po nila napanindigan ang kanilang pananampalataya. Hindi po sila naging matatag. Kaya po, dito sa istorya na ito, maihalin tulad naman natin ang ating mga buhay. Sa buhay natin ngayon, marami pong nangyayari. Ano nga rin ba ang ating gagawin? Pero sinabi ng Panginoon, hindi siya nagbabago. Kaya andito tayo. May mga naiwan po, hindi lahat namatay dahil hindi lahat po ay nagreklamo. Kung kaya't andito tayo. Ang plano ng Panginoon ay napakaganda. Kaya sa buhay, sa sitwasyon natin, kailangan na maintindihan natin ang ating Diyos. Para po kasi mga kapatid, ang pupunta po sa kanyang kaharian ay yung merong matatag na pananampalataya. Ibig sabihin, nagpupursige. May plano sa buhay, ika nga. Kasi ang isang tao, kung wala kang plano sa buhay mo, wala tayong plano, wala tayong patutunguhan. Kung sasabihin lang natin na bahala na dyan, mababahala talaga ang ating buhay. Amen? Okay. Basahin ulit natin ang isang scripture sa Salmo 33:11. Let's read Psalm 33 verse 11. It says here, "Ngunit ang mga plano ng Panginoon ay mananatili magpakailanman, at ang kanyang mga balak sa salit-saling lahi ay matutupad." Ibig sabihin po, kung ang plano ng Panginoon kay Abraham ay pagpapalain siya, ang pangako po yan ay naipasa kasi sabi niya, sa iyong salit lahi. Ibig sabihin, sa inyong mga henerasyon na susunod, kasama po tayo doon. Kaya huwag po tayong mabahala. Kaya sabi ko nga, kailangan magkaroon tayo ng plano sa ating mga buhay. Hindi yung kung bahala na. Dahil hindi po tayo miyembro ng bahala na ka. Miyembro po tayo sa kaharian ng Panginoon. Kung kaya ang plano natin nawa sa Panginoon ay yung naaayon sa plano ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya maliwanag po yung sinasabi ng salita ng Panginoon na hindi ko lahat ng tao, hindi ko lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay mapapasama sa kanyang kaharian, kundi yung gumagawa lamang po ng kanyang kalooban. Kaya sa buhay natin mga kapatid, nagkamali man tayo sa buhay natin kahapon. Meron pong pag-asa. Kaya ito, sa araw-araw natin pamumuhay, ang tignan po natin ay yung pangako ng Panginoon. Kailangan manampalataya tayo, kailangan na magkaroon tayo ng matatag na paninindigan sa ating buhay. At maniwala sa mga plano ng Panginoon sa ating mga buhay. Let's continue on Jeremiah chapter 29, verses 10 and 11. "Ako ang Panginoon ay nagsabing pagkatapos ng 70 taon na pagsakop ng Babylonia, babalikan ko kayo at tutuparin ko ang pangako ko na ibabalik ko kayo sa lupain ninyo." Verse 11, "Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan niyo at hindi sa kasamaan niyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan." Ang sitwasyon po na ito ay noong sila po ay binihan. Noong ang mga Israelita ay binihan po ng mga taga-Babylon sa pamumuno ni Nebuchadnezzar. Alam niyo, ang mga Israelita, hindi lamang isang beses silang nabihan.
Ilang beses po na binihan sila ng kaaway dahil sa katigasan ng ulo. Pero, meron pong hangganan din ang pagkabihan ng anak ng Diyos. Sinabi niya kanina, 70 taon, pero masyado ng mahaba yan na pagkabihan nila. No? Tayo ba, hihintayin ba natin na 70 taon na bihagin tayo ng kaaway bago tayo lubusan na mapalaya? Kagaya niyan, andyan man kayo sa loob. Pero ang napakaganda ngayon, itong pangako ng Panginoon, kasi sabi niya, pagkatapos ng 70 taon, natupad po yun. Kaya pagkatapos ng 70 taon, gumamit po ang Panginoon ng tao ng isang hari para sila po ay palayain at ibalik muli sa kanilang lugar sa Jerusalem, sa Israel. Kasi ito nga ang pangako niya, na para tayo ay mapabuti, hindi mapasama, magkaroon ng pag-asa, at ang pag-asa po na yan ay langit, ang kanyang kaharian. Yan po ang ating kinabukasan. Maaaring tayo ay nakatuon ngayon sa kinabukasan natin dito sa ibabaw ng lupa, pero ngayon po na nalalaman natin ito. Kailangan po na mapalitan ang ating pag-iisip. Mapalitan po yan ng makalangit. Hindi na lamang po yung makamundo ang ating iniisip. Hindi lang yung buhay dito sa ibabaw ng mundo, kundi yung buhay na walang hanggan. Dahil ang buhay dito sa ibabaw ng mundo ay may hangganan. Pero ang buhay sa piling ng Diyos ay wala pong hangganan. Kaya after 70 years sila po ay napalaya. Naibalik po sila sa Israel. Ngayon, tayo man, binihag man tayo ng demonyo, makamundong buhay noon. Pero ngayon, na nakilala natin ang Diyos. Yan po, doon na po tayo magtuon ng ating isip sa ang ating ginagawa. Kailangan po na sumunod tayo ng naaayon sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya kung may itinuturo sila sa atin, may mga utos ang Diyos na gawin natin, kailangan po natin isagawa. Kaya ito po, puso po ang inihahanda ng ating Panginoong Diyos sa atin. Dahil kung labag sa iyong kalooban ang sinasabi ng Biblia, ay ngayon pa lang sasabihin ko sa inyo, wala po tayong kinabukasan sa langit. Kaya kailangan buksan natin ang ating mga puso, tanggapin ng buong buo kung ano ang plano ng Panginoon sa ating mga buhay. Basahin natin ang Numbers 23. Tingnan natin ang Numbers chapter 23 verses 19 and 20. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling o magbabago ng kanyang isip. Nagsasabi ba siya ng hindi niya ginagawa? Nangangako ba siya ng hindi niya tinutupad? In verse 20. Inutusan niya akong magbasbas at kapag nabasbasan na niya, hindi ko na ito mababawi pa. Hallelujah! Napakabuti po ng Panginoon. Yan po ang pangako niya, kaya nag-utos siya ng tao para ipaatid sa atin ang pagpapala, ang pagbasbas. At sinabi niya dito na pag binasbasan ka na niya, hindi na niya yan mababawi. Kaya kung sinabi niya na ikaw ay pagpapalain ka, dahil yan po ang ginawa niya kay Abraham. Lahat po ng pangako ng Panginoon ay tinupad niya at matutupad kung ano pa yung mga hindi pa nangyari na kanyang ipinangako. Kung sinabi niya na tayo ay may pag-asa, magkaroon tayo ng pag-asa. Maniwala lamang po tayo mga kapatid. Manampalataya po tayo nang hindi nagbabago. Hindi yung mananampalataya ako ngayon, bukas ay hindi, dahil ako ay nasusubo. O kaya dahil maayos ang buhay ko ngayon, makakalimutan ko ang Panginoon. Hindi po. Kailangan tuloy-tuloy yan. Magpursige tayo kahit anong sitwasyon natin sa ating mga buhay. Mapalad kayo mga kapatid. Dahil nagkaroon kayo ng pagkakataon para makilala ang Panginoon. Napakaliwanag. Hindi po nagsisinungaling ang Diyos. Kung nakarinig man tayo, kung may nangako man sa atin at hindi nila tinupad, dahil tao tayo, hindi tayo Diyos. Pero ito ang maganda. Dahil
Ang ating, kung saan tayo nakatuon ngayon, sabi ko nga, kailangan na makalangit na ang ating isipan, kailangan na mabago, ma-reset. Ngayon, kung nabago ang ating pag-iisip at ang iniisip natin ay makalangit, yan. Maniwala ka kapatid, na kung ano man ang ipinangako ng Panginoon sa iyo, matutupad ka yan. Magkaroon lang tayo ng tuloy-tuloy na pananampalataya. Huwag ko natin putulin. Ngayon na narinig na natin ang pangako ng Diyos, huwag ko tayo mag-alala. Kahit dumating na ang Panginoon at hindi pa rin niya natupad, hindi natin nakita ang paglabas natin sa kulungan. It doesn't matter. Huwag ko tayo mag-alala. Ang importante po pagdating niya ay mapunta tayo sa langit. Makalaya tayo kung saan tayo nakadaroon sa piling ng Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Napakaganda po na buhay natin. Ang mga nalalabing oras, mga nalalabing panahon ng ating buhay ay ituon na lang natin sa ating Diyos na buhay. Amen? Kaya in Hebrews chapter 13 verse 18, tingnan natin itong mga tuloy-tuloy na pangako ng Panginoon sa atin. Si Yesu Cristo ay hindi nagbabago. So, ang Panginoon ay hindi nagbabago. Kahit New Old Testament hanggang sa pagdating ni Jesus, ganun pa rin. Kung ano siya noon, ganun din siya ngayon at magpakailanman. Patotoo lamang ito mga kapatid na noong unang panahon andun na si Yesu Cristo. Kasama na ng Ama. Yan po ay kailangan natin paniwalaan na andun na po si Yesu Cristo sa panahon na nilikha ang mundo. Maliwanag po yan. Kasi huwag po tayong malina na nagsasabi na si Kristo, si Jesus ay anak lamang po ng Diyos. At siya ay tao rin na kagaya natin. Yes po, totoo yan. Tao si Yesu Kristo. Pero, Diyos po siya. Kasama po siya ng Ama noong nilikha ang mundo. Marami po kasi ang hindi. Marami po ang mga paniniwala ngayon. Marami ang paniniwala ngayon na siyang naliko-liko. Ibig sabihin po na marami po ang naluloko. Marami po ang ibang mga pagtuturo ngayon na kung kaya ang mga tao ay nalilito at hindi na nila alam ang kanilang pinapaniwalaan. Napapariwara po ang kanilang pananampalataya dahil sa ibang turo. Kaya maniwala po tayo. Paniwalaan po natin ang Biblia. Kaya napakaganda po na magbasa tayo ng Biblia para kung may maririnig tayo, kinukonfirma po yan na binabasa natin sa Biblia. Para kung may marinig din tayo ng ibang turo, mapapanindigan natin kung ano yung ating binabasa. At alam natin kung alin dito ang ating paniniwalaan. At walang ibang dapat natin paniwalaan kundi ang salita ng Panginoon, ang Biblia. Kaya sabi niya si Jesus ay hindi nagbabago. Kaya nung una natin mga binasa, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, at ang Diyos natin ngayon ay iisa. At hindi po sila nagbago kailanman. Kung kaya't andito tayo nagkakaroon ng, anong sabi kanina? Nagkakaroon tayo ng pag-asa. At hindi pa tayo nahipol, hindi pa tayo lubos na nawala na ubos. Kaya tayo ngayon, minahal tayo ng Panginoon, kaya ito, binibigyan niya tayo ng pag-asa sa pamamagitan po ng itong pakikinig ng kanyang salita. Si Jesus, siya po ang tunay na nagmahal sa atin. Ang Diyos. Ang Diyos ang tunay na nagmahal sa atin.
Mamahalin man tayo ng tao, pero may hangganan niya. Saktan mo ang tao. Manakit ka ng tao. Tatalikuran ka niya. Hindi ka niya na magiging kaibigan. Hindi ka na parte ng kanyang buhay. Mag-aaway kayo. Ilang taon hanggang, hindi ko alam, baka hanggang kamatayan, magkaaway pa rin. Pero ang Diyos, talikuran man ang Diyos, minahal-mahal ka pa rin ng Panginoon. Kaya nasa sa atin na, mga kapatid, kung ang pananampalataya natin ay pananatilihin natin tuloy-tuloy, magpursige tayo para mapanatili natin matatag ang ating pananampalataya. Kung ano ang sinabi ng Panginoon, paniwalaan natin yun. At kung ano ang iniuutos niya, paniwalaan natin yun. Tignan natin sa Matthew, ano ba ang ginawa ni Jesus? Para masabi natin na tuloy-tuloy, na para masabi natin na hindi siya nagbago. Matthew chapter 9, verses 35 and 36. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Yan po ang ginawa ni Jesus nung siya ay andito sa ibabaw ng lupa. Hindi po siya kahit kailan nagpahinga o nag-relax. Anong ginawa niya? Nilibot niya ang bayan at nayon at nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo. Ipinahayag niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Verse 36. Next verse. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila. Dahil napakarami ng kanilang mga problema, pero wala man lang tumutulong sa kanila. Para silang mga tupang walang pasto. Mga kapatid, isa po tayo dito. Sa napakarami na tao na yan na maraming problema, isa po tayo na noon ay wala tayong pastor, para tayong walang magulang. Dahil nga kung ano-ano ginagawa natin sa ating mga buhay. Maraming mga klaseng kasalanan ang ating ginawa. May kanya-kanya po tayong kwento ng kasalanan. Dahil wala po ni isa sa atin ay righteous. Lahat po tayo ay nagkasala. Yan po ang salita ng Panginoon. Na wala ni isa sa atin ay naging righteous. Lahat po tayo ay nahulog sa kamay ng Panginoon. Nahulog sa kanyang presensya dahil sa kasalanan. Dahil ang kasalanan lamang po ang siyang naghihiwalay sa tao sa presensya ng Panginoon. Wala na pong iba na kung bakit na nagiging kaaway ng tao ang Diyos dahil po sa kasalanan. Hindi po nalulugod ang Panginoon sa mga taong makasalanan. Isa po tayo dito ngayon sa binasa natin na isa tayo ngayon at isa din tayo ngayon sa tinuturuan niya. Kung kaya, noong si Jesus ay nilibot niya ang Israel, ang Jerusalem, hindi na po ngayon. Sino ang lumilibot ngayon na nagtuturo sa tao para hindi tayo tuluyan, lubusan na maubos, hindi tayo lubusan mawala ang kanyang Espiritu, mga kapatid. Kung kahit kailangan natin ang Espiritu, kasi sabi ni Jesus, hindi mapapasa atin ang ipinangako ng Ama na siyang magtuturo sa ating lahat dahil kung si Jesus ay nasa Israel pa, nasa Jerusalem pa, paano naman tayo? Paano naman tayo kung hindi tayo mabigyan ng visa papunta ng Israel? Kagaya niya, hindi ako nabigyan, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na mabigyan ng visa papunta sana ng Canada. Pero hindi po problema yan. Kahit hindi ako nakapunta doon, nakakarinig naman ako ng salita ng Panginoon online. Ganon din po. Hindi kailangan na magbiyahe ngayon. Kagaya noon na sa panahon ni Jesus, pumupunta yung mga tao, nagbibiyahe sila. Pinupuntahan nila si Jesus dahil nalaman nila yung mga, nakita nila, nalaman nila yung mga ginagawa ni Jesus. Kung saan siya naglalakad, kung saan siya nagpupunta, dinuduro po ng mga tao.
Sinusundan nila dahil gusto nilang, lalo-lalo na yung mga may sakit, gusto nila na magkaroon ng kagalingan. Gusto nilang gumaling sa kanilang mga sakit. Pero ngayon mga kapatid, sabi ni Jesus, kailangan umakyat ako sa langit sa aking Ama para maipatupad yung kanyang pangako na Holy Spirit, banal na Espiritu na siyang maging kasama natin, na siyang magtuturo sa atin. Kaya yun na po ang nagtuturo sa atin, ang kanyang Espiritu. Kaya kami mga lingkod din ng Panginoon, nagbibiyahe din po kami para matulungan ang mga kapatiran, ang mga tao. Tumutulong din po kami na magpahayag ng salita ng Panginoon at ang mga bagay na ito ay maituro sa mga tao. Dahil marami po ang mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. At yan po ang kailangan natin gawin ngayon. Kaya mapalad ang mga tao na may tenga, sabi niya. Mapalad ang mga tao na nakakarinig ng aking mensahe, mata nakakakita sa aking mga ginagawa. Bakit? Siyempre, kung nakikinig tayo, nilalagay natin sa ating mga puso at isinasagawa natin, nagkakaroon tayo ng pananampalataya. Well, ang pangako niya ay pangako niya matutupad. Magkakaroon tayo ng pag-asa, di ba? Sabi niya, pag-asa, hindi pag-asa at magkaroon ng kinabukasan. Dito man sa ibabaw ng mundo, kinabukasan dito. Pero ang kinabukasan na tinutukoy ng Panginoon ay sa kanyang presensya sa langit. Kaya yan, ang Diyos, kailangan natin manampalataya na tayo, tanggapin natin si Jesus sa ating mga buhay. Ano man ang ating sitwasyon, nakita natin yung scripture na binasa natin kanina, kahit saan lumibot ang Panginoon, nakita niya ang maraming problema. Maraming mga sinaniman ng espiritu ng demonyo. Pinalayas niya. Dahil meron siyang kapangyarihan. Dahil Diyos na siya. Napagaling niya ang mga may sakit. Kaya sabi ng Panginoon, ang utos po niya sa kanyang mga disipulo at utos niya hanggang ngayon sa mga nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Hanapin ang mga may problema. Puntahan ang mga may sakit. Ipanalangin sila at sila ay gagaling dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi po dahil sa tao na nananalangin, kundi dahil sa kapangyarihan, dahil po sa kanyang Espiritu na siyang nananahan sa atin ngayon. Kung kaya ang lingkod ng Diyos na nagpapataw ng kanyang kamay sa may sakit at napapagaling, hindi po yan dahil sa tao, kundi dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Yun po ang kapangyarihan ng Jesus. Sabi niya, puntahan ang mga nasa preso. Kahit napupuntahan kayo, hindi man lahat napupuntahan ng pisikal. Pero ito, andito tayo ngayon. Virtual, online, na ipapadala, na ipapahayag sa inyo ang salita ng Panginoon. Yan po ang mga utos ng Panginoon. Dahil meron po siya bigatin. Dala-dala po niya ang bigat na nakikita niya na ang tao po ay nawawala na. Napapariwara. Nawawala na. Malapit nang mahulog sa impyerno. Kahit yan po ang utos niya, na kailangan puntahan ang mga tao na ito. Hindi man kami namin kayo mapuntahan. Pero ito, dahil sa Espiritu ng Panginoon, nagagawa ang mga ito. Meron pong kapangyarihan ang mga salita ng Panginoon. Amen? Magkaroon lamang po tayo ng pananampalataya. Patatagin natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ito. Kayo na lang dyan. Patuloy na makinig ng salita ng Panginoon. Araw-araw meron po tayong Bible study. Kung kayo pag sinabi ni officer, halina kayo mag-Bible study tayo. Kung meron man sa mga kasama ninyo na natutulog, ayaw makinig, ikayatin ninyo, encourage ninyo, brother, halika. Meron akong narinig doon, napakaganda. Baka gusto mo na mapasama. Baka gusto mo sumama sa aming Bible study. Pero I believe you are all there. Sa lahat ng mga selda na yan, andyan kayo lahat. Buksan ang tenga, huwag lang umupo.
Huwag lang kayo para hindi po masayang ang inyong pag-upo dyan. Buksan ang tenga at makinig ng ayos sa sinasabi ng lingkod ng Diyos. At magkaroon ng pananampalataya, tignan mo kapatid, matutupad ang pangako ng Panginoon. Kasi matutupad lamang po ang pangako ng Panginoon sa ating mga buhay kung matanggap natin ng libusan ang Diyos sa Panginoon. Humingi ng tawad sa Kanya. Dahil yan po ang unang-unang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng malinis na buhay, malinis na puso. Papaano? Paghingi ng tawad, pagpapalinis sa ating mga kasalanan. Dahil hindi po tinitignan ng Panginoon kung gaano kabigat ang kasalanan mo, kapatid. Basta manalangin ka sa Kanya, humingi ng tawad sa Kanya. Amen. Magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Umpisahan natin sa pananalangin. Manalangin ka, kapatid, humingi ng tawad sa Diyos. Lilinisan ka, kapatid. At makita mo kung anong gagawin niya sa buhay. Amen. Yan lamang po. At nawa, nagkaroon tayo na natuto tayo, may naidagdag sa ating mga pinag-aaralan at nawa ay maisagawa natin sa ating buhay. Patuloy lang po, kapatid, na manampalataya. Patuloy na makinig ng salita ng Panginoon. Amen. Yan lamang po, and back to you, MC. Thank you for listening.